Ito, maaaring matawa kayo, tumaas ang kilay nyo, or magulat talaga. Magulat sa ginagawang parang halos magpiesta na ang mga Duterte supporters, vloggers, at kanilang mga followers. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi nila, tumaas daw ang rating ni Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Marcos. Well, hindi naman maiwasan yan kasi ang Pangulo kahit anong gawin mo ayaw tanggapin ng mga DDS o baka na-survey ay mga DDS, ay natural, negative yun. Pero kahit naman anong gawin, ang Pangulo pa rin ay manatiling Pangulo hanggang 2028 kahit bumaba ang survey kumpara kay Inday Sara. Pero nakakatawa rito at hindi dapat ating paniwalaan kaagad. Kasi sinasabing rating, approval rating, ano ba ang ginawa ni Sara? Ano ba ang performance ni Sara as Vice President? Tatanong na ako kasi wala naman ako nakita. Ano bang ginawa niya? Pamumulitika? Pampataas ba ng rating yon? Pamamalagi ng halos isang buwan sa The Hague, Netherlands? Pagpapataas ba ng approval rating yon? Alam niyo kasi, magpakatotoo kayo. Ito naman talaga ang totoo dyan. Tumaas sa survey si Sara because yung sympathy. Dahil nakulong, hinuli, pinakulong sa ICC si Duterte, yung kanyang ama. Ganun po talaga ang mga Pilipino eh. Sa tingin nila ay underdog or kawawa, kaya nakakuha ng sympathy. Paano naging approval rating yun? So, sinuportahan lang si Sara dahil naawa yung mga supporters nila dahil nakakulong yung ama sa kasong crime against humanity. Pero kung performance, pakidiscuss nga ninyo, ano bang performance ng pangalawang Pangulo? Ako nagtatanong lang, hindi naman ho ito batikos. Although yung mga saradong isip, pag tinatalakay natin mga Duterte, akala banat na kasi hindi nila alam ang issue. Ay ako, mamamahayag ako at political vlogger. Kaya entitled ako at karapatan ko at obligasyon kong talakayin ang mga issue para maliwanagan ng mga bukas ang kaisipan tulad ng Marcos loyalists, Marcos supporters, independent, silent majority, yun po yung independent, na ang pagtalakay issue lang. Kaya ako nagtatanong, paano tumaas ang rating ng Pangulo? Ano bang ginagawa niya sa pagiging Vice President? Wala na. Mula nang siya mag-resign as DepEd Secretary at ngayong Vice President na hindi ko alam kung ano kanyang ginagawa, paano tumaas ang rating? Tumaas ang rating sa pangumulitika siguro. Nakilala siya at sinuportahan dahil nakulong yung ama. Yun ang aking nakikita. At ito pa yung nakakatawa. Tumaas ang rating niya nung siya ay nasa abroad. Wow! Kahit nga po si Atty. Claire Castro na-pinpoint din po yan. Saan ka nakakita nun? Tumaas ang survey rating ni Sara Duterte. Samantalang isang buwan doon sa The Hague, nagbabantay sa kanyang ama, hindi nagtatrabaho, inuna ang pansariling interes kaysa sa mga kababayan natin, kaysa sa mga Pilipino. Tapos tumaas pa ang satisfaction at trust rating. Wow, talagang wow yan, Sir Mike Abe. Kaya nga po ito ang sabi ni Atty. Claire Castro. Panoorin po ninyo. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Chis Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang hindi po ba ito parang refleksyon na in totality medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa Administrasyong Marcos Jr. pababa kasama po yung ibang mga opisyales ng gobyerno? Kaya nga po di siya oo. Talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan niyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yung pa yung bumababa yung rating. Yun lang. O
ba? Kung sino pa yung nasa Pilipinas nagtatrabaho, gumagawa ng mga bagay para sa mga Pilipino, kumikilos, hindi po halos mamahinga para lamang makapagserbisyo sa taong bayan, abay siya pa yung bumaba ang satisfaction rating at trust rating. Samantalang yung isang buwan mahigit na nandoon sa dahig at walang ibang ginawa kung hindi mamulitika, manise ng gobyerno dahil sa pagkakakulong ng kanyang ama, abay yun pa ang tumaas ang rating. Wow talaga. Nung nandito siya, up and down yung rating niya. Halos pababa ng pababa ang kanyang mga rating nung siya ay nandito sa Pilipinas. Pero nung magpunta siya sa abroad dahil nahuli nga ang kanyang ama na dinala nasa ICC, doon tumaas ang rating. So si Inday pala, pag wala sa Pilipinas, tumataas ang rating. Ano yun? So mas bagay pala siya doon sa abroad kaysa rito? Ganun ba yun? O kayong mga nag-survey at mga na-survey, ano ang basihan nyo para tumaas ang rating ni Inday, Sara? Ano ba ang kanyang ginawa? Ano ba ang performance ng Office of the Vice President? Akala ba nyo natabunan na yung betrayal of public trust? Di umano yung graft in corruption? Article of impeachment? 7 yan. Na itatrial na yan after ng eleksyon. Diba? So, nagtatanong lang po ako. Saan hinugot ng mga na-survey at nagpa-survey, survey company, yung mataas na rating ni Sara Duterte? Kaya nga po, para sa akin, katarantaduhan itong mga nilalabas na survey patungkol sa satisfaction rating at trust rating ni Sara Duterte. Sa totoo lang po, meron naman siguro totoong survey. Baka po. Pero alam niyo po, sa 2,400 na tinanong nitong survey firm na ito na nagbigay ng mataas na survey rating para dito kay Sara Duterte, parang mapapadalawang isip ka. Parang mapapaisip ka talagang magtatanong ka. Paano tumaas ang rating ni Sara? Gayong hindi naman ito nagtatrabaho. So, ibig sabihin, yung mga natanong nitong survey firm na ito ay nakuha ang simpatya ni Sara Duterte. Nakuha nila. Nakakuha sila ng simpatya mula kay Digong. Dahil nakisimpatya sila kay Sara Duterte dahil nga nakakulong si Digong doon sa ICC. Hindi po dahil sa magandang trabaho o dahil sa napakagandang mga proyekto na pinapatupad ng ating pangalawang Pangulo, ng Vice Presidente. Diba? Ito ay dahil lamang sa naawa sila kay Sara. Kaya sila nagsabi na tiwala sila kay Sara at mataas ang satisfaction rating nito. Mataas din ang trust rating. Kasi po, parang napakalabo naman. Saan ka nakakita nun? Halos isang buwan doon sa dahig, sa Netherlands yan. Tapos pag uwi, naging mataas pa ang rating. Sus Mariosep. Kaya sabi ko, sa isip-isip ko, katarantaduhan talaga itong mga rating na ito, itong mga survey na ito, hindi talaga makatotohanan. Kasi, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, umulan, umaraw, bumagyo, kahit ano pa ang maging sakuna, kahit ano pa ang maging panahon, nagtatrabaho. Walang tigil. Nito nga lang nakaraang Holy Week, di ba? Nakita naman natin, ilang araw lang naman siyang namahinga. O pagdating ng Lunes, trabaho kagad. Di ba? Kaya po talagang sabi ko, anong katarantaduhan to? Paano nangyari na tumaas pa ang rating ni Sara Duterte? Hindi nga nagtatrabaho. Tanungin mo mga DDS, ano nagawa ni Sara? Mamulitika. Itaas ang kamay ni Amy. Taas ang kamay ni Francis Tolentino at ni Camille Villar. Sisihin ng gobyerno sa pagkakakulong ng kanyang ama. Kutya, meron yung impeachment trial na kakaharapin. Mataas pa yung trust rating. Ay, wag naman masyadong halatang-halata na minamind conditioning nyo ang mga tao. Katulad nung panahon ni Digong yan.
Saan ka nakakita nun? Si Digong ang merong pinakamataas na trust at satisfaction rating hanggang sa huling panahon, huling buwan na siya'y bababa na sa pwesto, napakataas ng rating. Samantalang yung iniwan niyang utang na 7 trilyon na hanggang ngayon tayo ang nagdudusa. Aba, teka. Parang napakapangit naman po niyan. Diba? Masyado nyo naman yata kaming niloloko na. Kaya alam nyo, sa totoo lang, maganda. Meron ako nabasa, hindi ko lang matandaan, last month pa yata yun eh. Parang gusto pong ipahinto yung mga survey na yan, yung mga rating na yan. Dapat ang mag-rating dito, gobyerno eh. Sa totoo lang, pabor ako, gobyerno ang mag-rating. Kung talagang, kasi kapag mga survey, mga private firms yan eh. Merong mga nagko-commission yan. Merong kunwari, kumakandidato si ganito, o kunwari, kumakandidato si Juan de la Cruz. Kunwari, kumakandidato si Juan de la Cruz. Kunwari, tatawag kay Butter Toast. Kasi may tinapay dito, Butter Toast eh. Kunwari, Butter Toast survey firm. Butter Toast, check mo nga kung pang ilan ako sa survey. Kasi kumakandidato akong senador eh. Ako na bahala sa inyo. Ako na. Huwag niyong isipin yun. Bigay niyo sa akin yung bank account. Bibigyan ko kayo budget. Ako bahala. Tapos ngayon, pagkatapos nung mag-survey yun, syempre, number 1 nila yun. Bakit? Nagbigay eh. Kung hindi ba number 1, baka number 2, number 3, number 4. Sabi, naku, senator, ang ganda ng rating mo. Pang tatlo ka. Baka nga mag number 1 ka pa sa mga susunod na buwan kasi ganda yung pagtanggap sa'yo ng taong bayan eh. Di ba? Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung mga survey firm yan, dapat ihinto para sa akin. Kasi tinatarantado lang tayo eh. Pero meron akong isang kilala na hindi po tayo tatarantaduhin. Alam nyo kung sino? Panoorin po ninyo. Napakamahal ang presyo ng ating kuryente. Patong-patong ang charges sa generation, transmission, distribution. Dati ko na ipinaglaban ito noong 2005 at solid ko po rin paglalaban na bumaba ang presyo ng kuryente para maging solid ang ating ekonomiya. Yan, nakakasigurado ko si Secretary Benhar Abalos, naging mayor, naging congressman. Nako, hindi po tayo tatarantaduhin yan. At tutulungan pa po tayo na mapababa ang presyo ng mga bilihin at ng kuryente. Napaka-importante po niyan. Malaking tulong po sa atin yan. At malaking tulong siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po, suportahan ninyo iboto ninyo si Sir Benhar Abalos. Number 1 po yan sa balota. Nako, iboboto rin siya ni Sir Mike Abe dahil loyal kay PBBM. Si Pangulong Marcos na walang holiday ang trabaho bilang Pangulo ng Bansa, ginagawa ang lahat, ayaw lang tanggapin ng mga anti-Marcos, DDS lalo tigit, kasi meron silang political agenda. Gusto nilang pabagsakin ang gobyerno, gusto nilang agawin ang gobyerno ito. Kaya kahit anong gawin ni Pangulong Marcos, negative sa kanila. Kaya ako, pasintabi na lang sa aking personal na opinion, malamang ang natanong o na-survey ng survey company ay mga DDS. Kaya tumaas ang rating ni Sara kahit walang nagagawa at wala namang ginagawa. Kasi wala akong nabalitaan na major accomplishment ng Office of the Vice President. Ang alam ko lang ay halos 1 buwan siya doon sa Europe sa pakikipag-ugnayan sa mga abogado magtatanggol sa kanyang ama sa crime against humanity sa ICC na itatrial, kisimula ang trial sa September ngayong taong ito. So ayun po, di ba? Ulitin ko, saan galing yung performance? Natural, kung DDS ang na-survey, talagang negative. Pasalamat nga tayo, mayroon pang 25% si Marcos. Kasi kung talagang DDS yan, sa kanila 0 eh. Sa kanila, walang ginagawa si Pangulong Marcos eh. Sa kanila, bulagbingi sila sa performance at ginagawa ng Pangulo. Di ba? At kahit naman anong paliwanag mo sa kanila sa ginagawa ng Pangulo, hindi nila tatanggapin kasi bulag at bingi na sila. Nasunog na ang kanilang pagkatao at kaalaman na dahil sila'y Duterte. Kaya tumaas ang rating ni Sara Duterte, malamang Duterte supporters ang nasurvey.
Kaya bagsak sa survey si Pangulong Marcos. Pero hindi magiging basihan yan para kayo magpanik. Ang pamahalaan, hanggang 2028 pa rin Pangulo ang Pangulong Marcos Jr. Kasi yun ang kanyang sinumpang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. So, aber, okay magagalit ha? Saan kinuha ang mataas na rating device? Nakuha niya? Baka yung nag-survey kamag-anak ng mga nag-arali sa Netherlands. Kasi nung nasa Europe siya, saka tumaas ang survey. Ngayon, nandito na, nangangampanya na, nag-i-endorse na kung sino-sino. O, di ba? Wow. Anyway, nakakaduda na talaga ang survey. Ang survey ay mayroong pinapaboran, ang sinosurvey ay mayroong din pinapaboran, kaya ang resulta, kaduda-duda. Ayan. Tama ba? Okay, magagalit. Ha? Ito bang survey result na ito ay panghahawakan? Ito ba ay kapani-paniwala? Ang pinakamagandang survey ay kung ano ang nararamdaman ng taong bayan. Sila ba ay magandang buhay o hindi? Tumatanggap sila ng ayuda o hindi? Nakakapagtrabaho silang maayos? Merong rule of law? Yan ang importante. Di ba? Yan ang mahalaga. So pagdating sa mga survey, ingat tayo. Dahil yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, nagmamalasakit sa gobyernong ito at sa administrasyong ito, walang hilig sa mga survey-survey. Okay? Malamang yung maiingay, dahil nga ayaw nila sa gobyernong ito at pabor sila sa mga Duterte, malamang yan ang na-survey ng mga may mga agenda. Meron nga nagsasabi yun daw nag-survey kasi ay DDS. Ay expected natin yan. Yung nagpa-survey, DDS. Yung survey company, baka DDS. Yung na-survey, definitely ayaw kay Marcos. Kaya pumabor kay Sara ang resulta. Yan po ang aking analysis, opinion at interpretation dyan. Survey, 2.5 na. Survey, papaniwalaan pa ba? Ang mahalaga, may trabaho tayo. Ang mahalaga, kumakain tayo. Ang mahalaga, secure tayo. Ang mahalaga, umiiral ang mga batas. Walang paglabag sa harapan ng pantao sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Happy Easter sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang pagbabago, pagsisisi at pag-unlad, inaasahan po natin. Please like and share ng ating mga video sa ating mga channel, Mike Abe Opinions, at yung kabilang channel natin, MA Pinoy TV. So talaga pong nakakaduda na, Sir Mike, ang mga survey. Sa totoo lang po, ako po ay dati naniniwala ako sa mga survey kasi nga sabi ko maganda yung survey, nalalaman natin kung anong pulso ng bayan. Pero nung na-realize ko nitong wala na sa poder si Digong, wala na sa Malacanang, diyan ko na-realize hindi pala totoo yung survey. Kasi napakahirap isipin na si Digong sa 6 na taon na siya'y naging presidente, napakataas ng satisfaction at trust rating. Samantalang, napakaraming korupsyon na nangyayari sa kanyang gobyerno. Napakaraming nagurgur dahil po sa EJK, dahil sa kanyang napakadelikadong utos na kung saan napakarami po ang naging biktima ng EJK. Tapos, binaon pa tayo sa utang. Pumasok pa ang Pogo. Pinabura ng mga Chekwa. Pinamigay ang West Philippine Sea. Totoo. Mataas pa rin ang satisfaction at trust rating nitong si Digong. Nako, kapag po ganyan ng survey firm at ganyan ang survey, nako, dapat dito merong maging maging aksyon ang ating gobyerno kasi talaga pong kaduda-duda. Baka yung 2,400 na natanong diyan lahat DDS o baka sa Davao lang sila nag-survey. 'Di ba? Kasi mapapaisip ka, talaga ganun katindi. Tapos 'di ba yung 2,400 na tao na yon na natanong, abay, kakatawa na sa lahat ng Pilipino. Ilang milyon ba tayo? 100 million plus, 115 million nga yata tayo. Tapos yung natanong 2,400 lang. Kaya alam niyo po, ang tunay na survey ay ang sa darating na eleksyon ngayong Mayo. Yan po ang tunay na survey. At yung mga wala sa Magic 12, hindi nakikita sa Magic 12, pangkaraniwan, yan pa yung nananalo.
kaya po ako naniniwala na ang isang Benhar Abalos ang siyang makikinabang sa mga nagbabalimbingan po ng mga kandidato ngayon sa pagkasenador. Kasi makikita po ng tao at mahahanapin ng tao kung sino yung loyal kay PBBM eh. Eh sino ba yung loyal kay PBBM? Si Benhar Abalos po yun. Di ba? Kaya sabi ko, baka etong si Benhar Abalos ang maging senador kaysa pa dito sa mga bumabalimbing na sila Amy, Camille at si Francis Tolentino. So, dito po, sa mga pangyayari na ito, dito sa ating bayan, etong si Sara Duterte, tingin nyo ba talaga tataas ang survey rating niyan dahil sa kanyang ginagawang trabaho? Hindi po. Dahil lang yan sa awa. Dahil lang sa nangyari sa kanyang ama. So, sa mga darating po na panahon, unti-unti na pong mawawala ang kinang. Unti-unti na pong malalaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang nagtatrabaho, kumikilos at may ginagawang kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. At yun ay wala ng iba kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Oy, sa mga tropa pips natin dyan huwag po ninyong kakalimutan. Iboto po ninyo sa darating na Mayo. Benhar Abalos, number 1 po yan sa balota. Nako, kitang-kita po kagad ang pangalan niya. I-shade nyo na po para po magkaroon ng mas maraming maging katulong sa pagpapaganda ng Pilipinas ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun lamang po. Bye-bye!